Ang pelikula ay nagbubukas sa isang malayong hinaharap kung saan ang mundo ay gumuho kasunod ng isang apocalypse. Naging disyerto na ngayon ang Australia na may apat na pangunahing sentro ng aktibidad ng tao. Ang pinakamalaki sa kanila ay ang Citadel, isang kumpol ng tatlong rock tower na nasa itaas ng isang imbakan ng tubig. Ito ang pinakamakapangyarihan na sentro sa kaparangan at pinamumunuan ni Immortan Joe at ng kanyang hukbo. Ang pangalawang sentro ay ang Gas Town, isang malaking tagalinis ng petrolyo na may sagana na gasolina. Ang ikatlong sentro ay ang Bullet Farm, isang pabrika ng armas na ginagamit para sa paggawa ng mga bala upang pasiglahin ang mga pagsisikap sa digmaan ng Citadel. Ang huli ay ang Green Place, isang bahagi na nakatago sa Citadel at sa iba pang mga gang na umiikot sa kaparangan. Ang lihim na lugar na ito ay tinitirhan ng Vuvalini, isang tribo ng mga kababaihan na nagpapalaki ng mga bata at pinapanatili na lihim ang lugar kahit anuman ang mangyari. Isang araw, isang Vuvalini na batang babae na nagngangalang Furiosa ay namimitas ng mga prutas kasama ang kanyang kaibigan na si Valkyrie sa labas ng Green Place. Sa oras na yun ay nakarinig sila ng ingay, at sa kabila ng pagtutol ni Valkyrie ay hinanap pa rin ni Furiosa ang pinanggagalingan ng tunog. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng isang grupo ng bike horde, isang pangkat ng militar na mga tulisan na sakay ng kanilang motorsiklo na pinamumunuan ng isang warlord na nagngangalang Dementos. Nagmamadaling pumunta si Valkyrie sa nayon at sinabi sa mga matatanda ang kanyang nakita, kaya naman ang ina ni Furiosa na si Mary Jab Asa at ang general ng Vuvalini ay agad na kumilos. Si Mary ay nakasakay sa isang kabayo, habang ang general ay sumama sa kanya na dala ang isang rifle. Matapos barilin ang isa sa mga dumukot at makita ang iba na nagsisimula ng tumakas, bumaba ang general at binigay kay Mary ang kanyang rifle upang maipagpatuloy niya ang paghabol ng mas mabilis. Pagkalipas ng ilang kilometro, pinatay ni Mary ang dalawa sa lalaki at kinuha ang kanilang mga bisikleta at mga gamit. Samantala, sinabutahe din ni Furiosa ang tubo ng motorsiklo na pinaglalagyan ng gasolina ng mga dumukot sa kanya. Napabagal nito ang grupo dahilan upang magawa silang sundan ni Mary pabalik sa punong tanggapan ng kanilang amo, ang warlord na si Dementos. Sa kanilang pagdating ay dinala ng isa sa mga tinyente si Furiosa kay Dementos at sinabi sa kanya na ang batang babae ay mula sa isang lugar ng kasaganaan. Pagkatapos ay inutusan ni Dementos ang kanyang mga tauhan na dalhin ang bata sa isa pang tent at protektahan siya mula sa sinumang lalaki na maaaring kumuha sa kanya. Samantala, si Mary na nakikita ang sitwasyon mula sa malayo ay nakapasok na sa kampo na nagkukunwari na isa sa mga tauhan ni Dementos. Pinatay niya ang ilan sa kanila at pagkatapos ay narating niya ang tent kung saan dinala ang kanyang anak. Sa loob ay nakita niya ang isang babae na pinupunasan ang kanyang anak, ngunit mabilis na itinaas ng babae ang kanyang mga kamay at nagmakaawa. Pinili ni Mary na hindi siya patayin at umalis kasama si Furiosa. Ngunit ito ay nagpapatunay na isang masamang desisyon dahil ipinaalam agad ng babae kay Dementos ang nangyari. Kasunod nito ay sinimulan ni Dementos ang paghahanap kay Mary at sa kanyang anak habang ang isang sandstorm ay paparating na sa paligid ng kanyang punong tanggapan. Tinangka ni Mary na mailigaw sila sa pamamagitan ng bagyo, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na makakahabol sila. Kaya naman huminto siya at sinabihan si Furiosa na magpatuloy sa paglalakbay pabalik sa Green Place. Pagkatapos ay binigyan niya ang kanyang anak ng isang buto ng puno ng peach na sinasabi sa kanya na itanim ito at protektahan ang kanilang tahanan. Noong una, si Furiosa ay sumunod at tumakbo ngunit ilang sandali lamang ay bumalik siya upang tulungan ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, siya ay nahuli kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ay inutusan ni Dementos ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya upang sabihin ang direksyon patungo sa Green Place. Nang tumanggi siyang sumagot, inutusan ni Dementos ang isa sa kanyang mga tauhan na tapusin siya. Kasunod nito ay ikinulong niya si Furiosa, na ginagawa siyang bilanggo. Sa pagdaan ng mga taon, nasasaksihan niya ang mga walang awang pagpapahirap kung saan pinarurusahan ni Dementos ang mga tumatakas mula sa kanyang grupo. Isang araw, binigyan niya siya ng teddy bear upang hawakan habang isinasagawa niya ang pagpapahirap sa isang deserter sa pamamagitan ng pagkadena ng kanyang mga paa sa apat na motorsiklo. Isa sa mga tauhan ni Dementos na may kaalaman na pinangalanang historyman ang nag-alok na magturo sa kanya ng kasaysayan at geopolitics ng disyerto, ngunit hindi siya nagpapakita ng anumang interes. Isang araw, si Dementos at ang kanyang mga tauhan ay nasa labas upang galugarin ang disyerto nang makatagpo sila ng isang warboy, isang sundalo ng puwersa ni Immortan Joe mula sa Citadel. Sinabi sa kanya ni Dementos na naghahanap sila ng isang nayon na tinatawag na lugar ng kasaganaan at nagtanong kung may alam ang warboy tungkol dito.
Sumagot ang naguguluhan na lalaki na ang kanyang tahanan, ang Citadel, ay may masaganang tubig at pagkain. Kaya si Dementos at ang kanyang mga kasama ay sinunod ang kanyang mga direksyon papunta sa Citadel. Pagdating doon, si Dementos ay nagbigay ng masiglang pananalita sa mga mahihirap, sa mga nagugutom, at sa mga karaniwang tao. Sinabi niya sa kanila na kung itatakwil nila ang kanilang mga pinuno, maiiwasan nila ang pagdurusa at kalungkutan. Sinabi pa niya na sila ay inalipin at pinagsamantalahan, ngunit kung lalapit sila sa kanya, palalayain niya sila at lahat sila ay maghahati sa yaman. Samantala, pinapanood ng walang awa na pinuno ng Citadel na si Immortan Joe si Dementos na nagbibigay ng kanyang talumpati, siya ay talagang nagagalit at naiinis sa lalaki. Pagkatapos ay hinamon niya ang kanyang kalaban na pumili ng isang warboy mula sa hanay ng daan-daan na nagbabantay sa Citadel. Nang gawin ito ni Dementos, inutusan ni Immortan Joe ang napiling warboy na tumalon mula sa isang bangin gamit ang isang paputok na sandata na tinatawag na Thunder Stake. Makalipas ang ilang segundo, tumalon ang warboy mula sa bangin nang walang anumang pag-aalinlangan at sumabog nang tumama siya sa lupa, na pinatay ang isang bahagi ng puwersa ni Dementos. Dahil dito ay napagtanto ni Dementos na ang mga warboy ay ginamitan ng mga kakaibang mga gamot dahil hindi sila nag-aatubiling tapusin ang kanilang mga buhay upang protektahan ang kanilang amo na si Immortan Joe. Sa sandaling yun, ang mga natitirang warboys ay pinaligiran ng mga tauhan ni Dementos, na pinipilit silang umatras. Dahil nabawasan na ngayon ang kanyang puwersa, si Dementos ay bumuo ng isang bagong plano upang makuha ang isa sa tatlong kuta ng Wasteland, ang Gastown. Ilang araw pagkatapos ng kaguluhan sa Citadel, sinalakay niya at ng kanyang mga tauhan ang isa sa mga convoy ni Immortan Joe na patungo sa Gastown. Nagtagumpay sila sa pakikipaglaban sa mga warboy at kinuha ang isang truck na magdadala sana ng gasolina pabalik sa Citadel. Pagkatapos ay pinabalik nila ito sa Gastown, habang nagpapanggap ang ilan sa mga lalaki bilang mga warboy at nagpanggap din sila na inaatake ang truck. Nagtagumpay sila sa pagkumbinsi sa mga pinuno ng Gastown na buksan ang mga pintuan. Pagdating sa loob ay nagawa nilang kontrolin at panatilihing bukas ang mga gate, na nagpapahintulot sa natitirang mga puwersa na salakayin ang Gastown. Pagkatapos ay nilagyan ng mga pampasabog ni Dementos ang buong bayan, sumunod ay bumalik siya sa Citadel upang makipagkasundo kay Immortan Joe. Ipinaliwanag ni Dementos na ang mga bomba na itinago niya sa Gastown ay nilagyan ng kombinasyon na siya lang ang nakakaalam. Sinabi din niya sa kanyang mga kaaway na kung hindi sila papayag na gawin siyang pinuno ng Gastown, papasabugin niya ang mga bomba at ganap na sisirain ang Gastown. Habang nagpapatuloy ang maigting na pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig, ang atensyon ni Immortan Joe ay napunta kay Furiosa. Napansin niya na ito ay isang ganap na malusog na babae, na napakabihirang makita sa kaparangan. Nagtanong siya tungkol sa bata at sinabi ni Dementos na ito ay sarili niyang anak, na tinatawag siya bilang Little Demon. Sinabi rin niya na siya ay ganap na pipi ngunit sa sandaling ito ay nagsalita si Furiosa sa unang pagkakataon mula nung siya ay mahuli, na nagsasabi na si Dementos ay hindi niya ama at siya ang pumatay sa kanyang ina. Nang marinig ito ay sumang-ayon si Immortan Joe sa panukala, ngunit mangyayari lang ito kung ibibigay niya si Furiosa sa kanya. Si Dementos ay nag-aatubili na sumang-ayon, ngunit binawi niya ang teddy bear na ibinigay niya sa kanya. Kasunod ng usapin na ito, dinala ang batang babae sa silid ni Immortan Joe na may intensyon na palakihin siya upang maging isang malusog na babae. Kapag siya ay umabot na sa kanyang kabataan, siya ay mapipilitan na maging isa sa kanyang mga asawa. Nang gabing yun sa kanyang sariling silid, lihim na pinutol ni Furiosa ang kanyang mahabang buhok, ngunit idinikit niya ito sa kanyang anit gamit ang pansamantalang pandikit. Sa oras na yun ay biglang dumating ang bunsong anak ni Immortan Joe na si Rictus Erectus at dinala siya sa sarili nitong silid. Habang sinusubukan nitong hawakan ang kanyang buhok, nakatakas si Furiosa at nagtago sa ilalim ng tubo. Sinubukan siyang hanapin ni Rictus, ngunit sa huli ay nagpanggap na parang walang mali para hindi siya masisi sa pagkawala nito. Sa pagdaan ng mga taon, si Furiosa ay nagbalat kayo bilang isang batang lalaki at naging isa sa mga manggagawa ni Immortan Joe. Nagtatrabaho siya sa House of Holy Motors, isang workshop na nakatuon sa paggawa ng mga armored vehicle. Nagagawa niyang itago ang sarili sa pamamagitan ng pagpapanggap na pipi, nang sa gayon ay hindi mahalata ng sinuman na isa siyang babae dahil sa kanyang boses. Ang layunin ng proyekto ay gumawa ng bagong war rig, isang truck na gagamitin sa pagkuha ng gasolina at mga bala para sa Citadel. Ang makapangyarihan na makina na ito ay pinapatakbo ni Praetorian Jack,
nakilala sa pagkakaroon ng pinakamatagumpay na driver sa pagitan ng Citadel at Gastown. Sa kasamaang palad, sa kanyang unang pagpapatakbo sa War Rig, ito ay inatake ng isang gang. Ang gang ay pinamumunuan ni Octobus, isa sa mga tauhan ni Dementos noon na humiwalay at lumikha ng sarili niyang grupo. Sa panahon ng labanan ay ginamit ni Furiosa ng mahusay ang mga sandata ng War Rig, na tumutulong na talunin si Octobus at ang kanyang mga tauhan. Ngunit bilang kapalit, ang lahat ng sakay ng War Rig ay namatay din, maliban sa kanya at kay Praetorian Jack. Sa panahon ng labanan na ito, ang kanyang pagbabalat kayo ay natanggal at nakilala siya ni Jack bilang isang babae. Pagkatapos ay tinutukan niya si Jack ng baril at sinubukan na kunin ang War Rig mula dito. Gayunpaman, madali niyang sinalag ang kanyang pag-atake, at iniwan siyang nakatayong mag-isa sa kalsada. Nang pakiramdam ni Furiosa ay wala ng pag-asa, si Jack ay nagbago ang isip at binalikan siya. Nawala na ang lahat ng kanyang tauhan at kailangan niya itong buuin muli mula sa simula. At dahil nasaksihan niya si Furiosa na nakikipaglaban ng napakahusay, gusto niya itong gawing kaanib, bilang kapalit ay ituturo niya sa kanya ang lahat ng kailangan niya para mabuhay at pagkatapos ay bibigyan siya ng sasakyan at mga armas para makauwi. Kasunod nito ay sumama si Furiosa sa ilang mga biyahe kasama si Praetorian Jack at silang dalawa ay naging romantiko sa isa't isa. Isang araw ay bumisita sila sa Gastown para magpalagay ng gasolina, para lang makita ang lugar na nasa magulong estado. Halos wala na ang mga supply, at hindi naging maayos ang pagpapatakbo ni Dementos sa bayan. Ang dalawa ay agad na tumakas mula roon at bumalik kay Immortan Joe upang iulat kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ipinadala sila sa Bullet Farm kung saan sila magsasakay ng mga bala upang labanan si Dementos at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, si Jack at si Furiosa ay lihim na gumawa ng kanilang sariling plano. Plano nilang kunin ang mga bala mula sa Bullet Farm, linlangin ang lahat ng War Boys na kasama nila, at tumakas upang hanapin ang Green Place dala ang War Rig at mga armas. Ngunit pagdating sa Bullet Farm ay nakita nila si Dementos at ang kanyang mga tauhan na hinahalughog ang buong bayan. Ginamit ni Jack ang War Rig upang pilit siyang makapasok sa gate habang si Furiosa ay pumwesto sa likod ng sniper, umaasang mapapatumba si Dementos mula sa malayo. Gayunpaman, madaling naiwasan ng Warlord ang kanyang pagbaril. Sa sumunod na sigalot, nahulog ang War Rig at napilitan na tumakas ang dalawa sakay ng ibang sasakyan. Sa kasamaang palad, si Dementos at ang kanyang mga tauhan ay walang humpay silang hinahabol at sa huli ay naabutan sila. Tinangka ni Furiosa na barilin siya gamit ang ibinigay sa kanya ni Jack, ngunit sa kasamaang palad ay naipit ang kanyang kaliwang braso at nadurog sa pagitan ng kotse at isang truck. Pagkatapos ay binangga ni Dementos ang kanilang sasakyan, nawasak ito at nahuli silang dalawa. Pagkatapos ng insidenteng ito, ikinad-ina niya si Furiosa, katulad ng pagkakadena niya sa kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya alam na siya rin ang batang babaeng ginawa niyang bilanggo noong bata pa siya. Tinanong niya kung saan pupunta ang dalawa at sumigaw na walang pag-asa para sa pag-ibig sa kaparangan na ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikadina si Jack sa isang motorsiklo at kaladka rin siya. Pinapatay ng pagpapahirap na ito ang kaawa-awang tao sa napakasakit na paraan. Samantala, nagawang putulin ni Furiosa ang kanyang nasugatan na kaliwang braso mula sa kanyang katawan at tumakas sakay ng bisikleta. Pagkatapos ng ilang oras na nakakapagod na pagtakbo, bumalik siya sa Citadel sa bingit ng kamatayan. Nawala na ngayon ang kanyang kasintahan at ang kanyang kaliwang braso, na naglalaman ng isang mapa na magdadala sa kanya sa Green Place. Ngunit sa halip na sumuko, inipon niya ang lahat ng kanyang galit at nilagyan ng uod ang tuod ng kanyang braso upang maiwasang mahawa ang laman. Gumagawa din siya ng bagong mekanikal na braso para palitan ang nawala sa kanya. Pansamantala, sinimulan ni Immortan Joe ang 40 araw na digmaan upang patayin si Dementos at ang mga natitira sa kanyang mga tauhan. Dahil sa kanyang galit at kalungkutan sa lahat ng nawala sa kanya, naghanap si Furiosa ng sasakyan para tugisin si Dementos ng mag-isa. Mula sa mga basura ng wasteland, siya at ang isang grupo ng mga tauhan ni Immortan Joe ay gumawa ng pansamantalang sasakyan. Habang umaalis siya, binigyan siya ng isa sa mga lalaki ng palayaw, na The Darkest of Angels. Sa kabilang banda, si Dementos ay dumanas ng malaking pagkatalo sa digmaan. Siya at ang natitira sa kanyang sangkawan ng biker ay nagtangkang tumakas sa kaparangan bago dumating si Immortan Joe. Sa kasamaang palad para sa kanya, naabutan ni Furiosa ang kanyang mga tauhan, na ngayon ay nasa 3 tao na lamang.
Pinapatay niya ang lahat at pagkatapos ay tinugis si Dementos sa malalim na disyerto. Inaalis niya ang kanyang tubig, mga bala, at maging ang isa sa mga gulong ng kanyang motor habang siya ay natutulog. Kinaumagahan, hinarap niya siya at tinanong kung naaalala niya siya. Ngunit wala siyang ideya kung sino siya, at kinikilala lamang siya bilang ang babaeng pinahirapan niya bago mamatay ang kasintahan nitong si Jack. Sinabi sa kanya ni Dementos na walang sinuman sa mundo ang dapat magkaroon ng pag-asa. Sa halip, dapat silang magkaroon ng puot, dahil isa ito sa mga dakilang puwersa ng kalikasan. Habang ginugulo niya siya sa kanyang mga salita, gumawa siya ng isang hakbang upang subukang makatakas na kinuha ang kutsilyo sa sapatos ni Furiosa. Ngunit si Furiosa ay alam na mangyayari ito, dahil ito ay hindi talaga isang kutsilyo, ito ay isang sirang hawakan lamang ng kutsilyo. Sinubukan ni Dementos na magpalusot at sinabi na siya ay kumikilos lamang ayon sa normal na instinct, ngunit gusto ni Furiosa na marinig siyang sumisigaw sa paghihirap tulad ng ginawa niya sa kanyang ina noong pinahirapan niya ito. Malinaw na wala pa ring ideya ang warlord na siya ang batang babae na dinukot niya noong nakalipas na mga taon. Samantala, patuloy siyang sinasaktan ni Furiosa hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay dahil sa sakit. Nang siya ay nagkaroon ng malay, kinuha niya ang teddy bear na nasa katawan niya saka ito siniyasat. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakilala na siya ni Dementos at tinawag siyang Little D. Sinabi niya na ipinagmamalaki niya si Furiosa bilang walang awa at mapaghiganti na tao. Sinabi rin ito na matagal na siyang naghihintay ng isang tulad niya na karapat-dapat para sa kanya. Sumagot si Furiosa na magkaiba sila, ngunit sinabi ng lalaki sa kanya na pareho silang wala ng emosyon. Gamit ang isang mapanukso na tono, tinanong ni Dementos kung mayroon siyang balak na patayin siya sa isang epiko na paraan. Sa puntong ito ay inihayag na tinanggal ni Furiosa ang kakayahan ni Dementos na makapagsalita sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang dila. Pagkatapos ay itinali niya siya at kinaladkad pabalik sa Citadel. Doon sa itaas ng mga bangin ay may isang hardin kung saan nagtatanim si Immortan Joe ng kanyang mga halaman. Itinali ni Furiosa si Dementos sa lupa at itinanim sa tabi niya ang buto ng peach tree na ibinigay ng kanyang ina. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang katawan ay nagsimulang humalo sa lupa at ang isang puno ng peach ay tumubo. Hindi nagtagal, ang kanyang katawan ay nagsimulang sumanib sa lupa at ang puno ng peach ay dahan-dahan na ginagawang pataba ang nabubulok na katawan ni Dementos. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!